Tariela, Oh. isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip. Po ang talaga namang hinahabol po ng marami, hinahanap ng napakaraming vlogger. Ay, nako, Kong Dante Marcoleta. Kong, masayang hapon po sa inyo. Kaya nga 10% na lang ang panahon ko dyan eh. Oo. Kasi sa kahabol nila, kung saan ako napapasuot. At least sa inyo, boss, oras ang nauubos. Yung oras ngayon ng... Kasi siyempre, may pananagutan ako rito dahil Tama sa po. alam ko, konti na lang ang pwedeng maglagi ako rito dahil nga sa campaign period na. So sinasamantala ko yung kahit papaano ay makarating pa rin ako. Opo. Kaya ito kahit na sigido, sabi ko nga, dadaan muna ako para makabawi-bawi ng konti. Ayun, kasi pagkatapos ito, Kong, 90 days na po, no, na kayo ay tututok na sa pangangampanya. Pero gusto ko pa rin na nagiging bahagi ako, lalong-lalo na ako yung mga tinatalakay niyong mga usapin. Kung ako ay makapagbibigay ng kahit konting liwanag lang, Ay, opo. alam nyo naman tayo, ready naman tayo basta may panahon. Bagay kasi kung baka kasi lang sa una, kumbaga ngayon pala masagot na natin, may mga resolution kasi ang COMELEC na kung ito ay issue-based, kukunan kayo ng inyong expert opinion, hindi po yun ibibilang as time ninyo, di ba, sa commercial minute. So kaya nga ang usapan, yung isyong pinag-uusapan, Yun, oho. na interesado ang ating mamamayan. Opo. At kayo ay isang napakabuting resource person sa anumang particular na topic na yon, Kong. Lalong-lalo na sa West Philippine Sea. Nako, opo. Na ngayon ay binabatikos ako. Oho. Pero pinapaliwanag ko naman at marami namang unti-unti naliliwanagan dyan. Oho. Bagay ko nga, merong isang survey, nabanggit mo kayo ng umaga, na ang mga Pilipino pala ko, sa dami ng issue na pinag-uusapan ngayon, isa sa pinakamataas, 80 to 85%, ang issue ng West Philippine Sea. Yan ang tinalakay ninyo kay ang Pilipino daw po, hindi naman anti-China, kundi conscious sila sa issue ng West Philippine Sea, Kong. Oo. Oho. Kaya ako naman pinload yun sapagkat alam ko, kailangan yun ang pag-usapan. Yun, tama kayo. At maraming dapat maliwanagan. O di ang nangyari ngayon, nabuksan ang isip nila ngayon. Kung hindi ko ginamit na halimbawa yun, ay baka mamaya pinagkibit-balikat lang nila. Ayun, oho. At tama-tama ka, mamaya ko, may reaction nga ang Pangulong Bongbong tungkol dun sa inyo. Napanood nyo ba? Hindi pa? Hindi pa. Mamaya, panonood namin sa inyo ni Nelson na ang ganda ng reaction niya tungkol dyan sa may West Philippine Sea na yan. Ano, ha? Anyway, kasi ano naman ko, sabi niyo nga, last day at last Friday, nasagot niyo naman ito eh. Ano ba ang gusto niyo para matapos na yung usapin ng West Philippine Sea? Ano pa ba ang gusto niyo banggitin tungkol doon? Hindi. Siguro idadagdag ko na lang na Opo. unti-unti naman marami ang nakakasunod sa Opo, paliwanag. Ang totoo niyan, ang kinatutuwa ko, yung mga kaibigan natin na alam nating nasa mataas na bahagi ng ating lipunan na hindi pala rin nila masyadong kabisado. Ay, oho. Kaya pilit nilang itinanong sa akin, bro, kanong isa, paano ba sasagutin ito? Ibig ko sabihin ngayon, hindi rin niya Sila man, kabisado. tama to, sila man. Kaya lalo akong natuwa na yung palang pagkakagamit ko, yun ang tamang paraan para pag-usapan talaga. Opo. Sapagkat ang gusto ko lang namang maging pamantayan nung ating kung ang pag-uusapan natin ay yung ating sigalot Opo. sa bahagi na yan ng ating mundo, ay yung kung paano natin ginamit yung West Philippine Sea. Opo. Tayo-tayo lang ang may kagagawa nun eh. Tayo lang yun. Aha. Hindi ka bahagi yung Community of Nations. Sila, hindi pa nila alam na yun ang katawagan na ginamit natin. Bagamat sa atin, yung kabuuan ng West Philippine Sea, ito yung exclusive economic zone. Oho. Alam na natin po, bilang Pilipino. Na palagi ko nga sinasabi, Oo. kaya pangalanan natin, kaya hindi. Sabi ko, yun ay sariling atin. Ayaw ko lamang kasi na kung minsan tayo ay nagiging tampulan ng katatawanan dahil ginagamit natin, tayo lang nakakaintindi. Yung iba, ano may pinag-uusapan? Yun ang ayaw ko eh. Ayun, oho.
katulad ng ipinaghalimbawa natin nung nakaraan. Bigla na lang tayong gagawa ng isang bagay na hindi natin isasangguni doon sa mga organisasyon na pandaigdigan na sila may kinalaman. Halimbawa, para ilagay nila yung ating mungkahi na pangalanan natin ito. Kasi hindi ganun kasi Solusyonan na natin ito, Kong, di ba? Hindi tayo lang ang gagawa. Nagsimula yan doon sa pang-uurot nung dating Secretary of State, yung Hillary Clinton, nung pumunta rito. Kasi nakikita niya yung taas ng usapin tungkol dito. Para lamang siguro maitaas niya yung ating yung ating moral, Opo. Yan ay kay West Philippine Sea. So ang ginawa ng ating dating Pangulo, Dalas-dalas naman sila. Opo, sinamantala na nila. Pwede rin naman sana yun. Pero alimbawa, bukod sa ganun, meron sanang tahimik na gumawa, kinausap yung pandaigdigang patalaan ng mga mapa ng ating karagatan sa buong daigdig. At ipakiusap natin kung ano man yung proseso, matagal man o hindi. Para sa ganun ay maitala talaga na yun ay mula ngayon ay tatawagin siyang West Philippine Sea. Para kapag ka pinag-uusapan at kinotya, ginugel nila, makikita nila na meron nga. Ayun. Sabi ko dun sa isang kaibigan natin, ayaw ko lang malagay tayo sa alanganin. Tandaan mo ka ako, ito'y sariling atin. Opo. Ito'y exclusive economic zone. Kahit sa anong paraan hindi natin pwedeng ibigay. Depensahan natin hanggang sa huling patak ng ating dugo. Pero gawin natin ito sa isang paraan na hindi tayo magmumukhang tanga. Yan. Kinikilala ng buong mundo. Nakikilalanin tayo ng buong mundo. Wala ka rito pero ginawa naming example. Opo, napanood ko ngayon, Kong. Yung street na papunta doon sa lupa ni Nelson. Ginawa tayong Lubao Skinita, di ba? Lubao Street. Hindi, papunta sa iyo yung Major Street, Subarjaga Street. Ayan, Ngayon, siguro ka ako naiinggit ka, Nelson, yung papuntang maliit na ginawa niyang Nelson Lubao Street. Ayan, hindi man lang niya ikoninek, hindi man lang niya isinangguni sa barangay. Hindi niya isinangguni sa patalaan kung paano gagawin yun. Sa munisipyo kaya, para magkaroon ng ordinansya man lang. So kapag kaya nakasakay ka ng tricycle, yung tricycle may waste. Opo, baba mo nga ako din sa ganitong lugar. Hindi niya mababasa sapagkat ikaw lang ang gumawa. Ganun lang ang paghalimbawa. Pero sasabihin nila, aba, si Kong Marcoleta, maka-China pala ito. Nako. Saan ka naman nakakita? Kaya sinisisi ko naman yung isang Commodore na yan. Yung J. Tariela, Kong, nako. Commodore ka pa namang naturingan. Magbasa Coast ka. Guard pa naman siya, Hindi ko lang alam yung email niya. Kung hindi, bibigay ko sa kanya yung link. Doon babasahin niya lahat ng pangalan ng karagatan, kay lake ito, kay Gulf, kay ocean, nakasulat lahat doon. Ibibigay ko sa kanya para sa ganun magkaroon siya ng referensya. Kung bakit ko sinabi, sa ganang atin, meron tayo lang nakakaalam. Kasi nga po, Kong, nasapatan na si Commodore Tariela na ang Pilipino, alam lang niya West Philippine Sea. Pero hindi siya nasapatan, dapat ang buong mundo alam. Kasi hindi siya nakinig, kasi nga yung vlogger ginagamit nga yung vlogger pa buong mundo di gumugulo. Kasi ano ba yung pinag-uusapan ng mga Pilipino at ganito nag-aaway? Hindi ngayon na lang pinag-aaway. Kaya nga sabi ko, tama ka ako, Mr. Executive Director, ng Ginoong Ramos, CICC. CICC. Na ang panukala mo nga ay kailangan nating palawakin ang kaalaman ng ating mga mamamayan kung ang pag-uusapan ay yung sigalutan dito sa panig ng South China Sea. Ititingnan mo nga ito. Isip-isipin mo, isa sa pala sa hindi nakakaintindi, yung mismong Commodore na yun. Yun pa naman kung ang spokesperson for the West Philippine Sea. Isipin mo, ikaw ang tagapagsalita, ililigaw niya talaga Hindi ba? Maaaring hindi niya sinasadya, pero dahil sa pagmamadali niya, nagagawa siya ng hatol nang hindi man lang siya nag-aaral. Yun na nga. O itingnan mo yung nailigaw niya, binastuloy ako. Nasaktan pa ako sa sinabi niya. Kung alam niyo kung bakit? Sabi niya, si Kong Dante Marcoleta ay kahihiyan sa kanyang pamilya, kahihiyan sa organisasyon kinabibilangan niya. Isa po yung organisasyon natin. Ibig sabihin, ikinahihiya din ba namin kayo? Mabilis nga siyang magdesisyon. Mabilis nga siyang gumawa ng konklusyon. Kaya isang example ni Nelson, nung nag-uusap kami, ikaw baka ako Nelson,
pwede ka bang maglagay ng isang bagong kataga sa diksyonaryo nang hindi mo iugnay doon sa mga tagagawa ng mga diksyonaryo? Bago yan. Kasi ang isang kataga dyan, bago tanggapin, Ay, opo, kailangan pinag-usapan mabuti yan. Recognize. O ano ka kung ilalagay? Kukong, sabi niya. Halimbawa, word, Halimbawa, naglagay ka ng word na Tariela doon sa letter T ng dinagdag mong pilit. Isiningit mo. Anong ibig sabihin ng Tariela? Anong ibig sabihin ka ng Ako una, Tariela? magbibigay muna ako ng halimbawa, Tariela, isang taong mabilis magsalita, mabagal ang isip. Pwedeng gano'n. Di ba? Halimbawa lang. Bago tanggapin yun, makipag-ugnayan ka muna doon sa gumagawa ng diksyonaryo. Ngak lang ang alam eh. Ilalagay mo doon. Ikaw lang ang nakakaalam. Paano gagamitin yun? O pag ginamit mo yun, Ba, naintindihan nila? nagkakagulong. Vlogger pa ang pinag-uusapan. Sana nakinig siya doon sa konteksto ng pinag-uusapan na yan, doon sa yung TRICOM. At sa ngayon, di ba balik ko sa kanya kung si Tariela po ang kahihiyan ng bansa. Hindi siguro. dapat tagapagsalita ng West Philippine Sea. Tagapagsalita pa naman. Yun na nga, ikaw pa naman dapat ang tagapagsalita. Di ba? Sana pumunta sa mga inaukula, ahensya ng gobyerno. Di ba? Sa buong mundo, ipatala na po namin ito na po. sa diksyonaryo. Sa diksyonaryo. Baka nakikinig siya, ibigay niya yung link sa atin dyan. Ipadadala ko sa kanya rin yung link para basahin niya. Doon sa mga talaan ng lahat ng karagatan, lahat ng pangalan na nandun. Opo. Na yung, halimbawa, Gulf of Mexico. Ayan, opo. Nandun. O Mediterranean Sea. Yung mga ganyan. Para sa ganun magkaroon siya ng kaalaman tungkol dito at huwag siyang magpapasya, huwag siyang hahatol nang hindi niya masyadong pinag-iisipan kung saan papunta yung sasabihin niya. Ang balita ko kasi, Gong, gusto rin magpasikat niya kasi gusto maging Commodore ata ng Philippine Coast Guard. Noon pa, bago magpumasok si Gaban, nag-intention na yan na gustong pumasok, maging Commodore o maging ng Coast Guard Chief. Mukhang hindi napapansin. Kaya ngayon yun ang bali-balita natin. Ngayon, baka sakali mapili ng Pangulong Bongbong kung magretiro yung commander ng Philippine Coast Guard, baka mapansin siyang mapili. Pero sa pangyayaring ito, Kong... Mas maganda dyan, Kong, tanungin natin ng Pangulo. Anong masasabi niya sa sinabi ni Kong Dante? Sinabi ba niya na tama si Tariela? Tama. Tingnan natin. Ito, Kong, ipanonood namin sa inyo. Mga kabayan, panoorin niyo po reaction ng Pangulong Bongbong. Tinanong siya tungkol dyan Okay, so he's expressing his opinion. When I see him, lulukuhin ko siya. He's a candidate, so he has to grab headlines, di ba? So tama yung ginawa na for a candidate. Ngayon, ever talking about him na. magaling talaga siya sa ganyan. Ako, Kong, naniniwala, kaibigan niyo talagang Pangulong Bongbong. Talaga pag nag-uusap kami niyan, kami dalawang nagbubulungan kami. Kaya kapag nakausap ko naman siya, bibiruin ko din siya. Ayun, sasabihin niyo, Kong. Mr. President, tanggalin mo si Tariela. Kahihiyan ng ano yun? Kahihiyan ng Coast Guard yun. Kahihiyan hindi lang ng Coast Guard, ng buong mamamayang Pilipino. Yun, isip-isipin mong magsasalita ka out of context. Ayun na nga. Hindi mo man lang pinakinggan ang kabuuan ng mga pinag-uusapan bago ka maggumawa ng konklusyon. Kaya nga po ako naniniwala, sabi ko sa inyo, may mga opisyal ng ating pamahalaan, mabilis ang bibig, mabagal ang isip. Pero actually, at ibubulong ko rin sa Pangulo. Ano pa po sasabihin? Pangulo, hindi ko opinion yun, ha? Opo. Kasi Yun nga. kung gusto mo, kaya lang marami kang ginagawa. Opo. I-email ko na lang kay Executive Secretary. Opo. Yung link para makita niya yung pangalan ng lahat ng mga listahan. ng listahan. Maliliit, malalaking dagat, nakalista lahat diyan. Kumbaga, yan ang encyclopedia ng lahat ng mga dagat. Ayan. Mamaya pag tuloy natin, meron lang tayong kasi meron tayong bagong batas. In fairness, doon naman sa maritime law, Kong, kasi mukhang, mamaya, balikan natin yan, ha? Opo, yung baseline, mukhang sinabit na ito sa United Nations at mukhang tinanggap naman. Yun ang proseso. Ibig Yun ang sabihin, po. kung tatanggapin, may proseso yan. Yun. Mamaya, Huwag nating uunahan yun. balikan natin yung punto na yan, Kong, ha? Magbabalik pa po ang saganang mamamayan.